Ika-6 na kabanata. Kaya bilang matatagal ng sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayo magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay, at paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Sa halip kong loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos, dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos, na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos at sa bandang huli ay susunugin. Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa niyo sa Diyos hanggang sa wakas, para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging tamad. Sa halip tularan niyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis.